Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Team Munti programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik magkabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayante sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos Administration sa katagalan magkabayan, ang mga paninira matutuyan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-checkmark natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At dito sa listahan, ang nanguna po si Joliet Sonakawa. Meron siyang 98 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 57 na mga comments. Amelia Hogo. Meron siyang 52 na mga comments. Nandiyan rin po si Shane Sibal. Meron siyang 38 na mga comments. And Josie Aragon. Meron siyang 19 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi pong shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel, thank you so much. At syempre, i-acknowledge natin ating po mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Ferdinand Baldonado, Cosmo Defender, Katita Darl, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. I-greet natin mga kabayan ating mga suki, mga early birds. Yan ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Maricruz Hernandez from North Carolina, USA, Moonflower, Rose Guevara, Grace Gruta, Jen Medina. Nandiyan rin po si Ryan Enicosi, Imelda Montibon, Aileen Matsumoto. Nandiyan rin po si Eva Narita, Elizabeth Habihan, Resalina Dumawal. I-shoutout natin si Jeremier Sabit from Jasaan, Misamis Occidental or Oriental. Nandiyan rin po si Jovi Montero. And hi to Jaime Garcia from Nottingham, England. And also kasama rin po natin si Direk Erwina Argilies at kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino, sila si Direk William at Miss Maribec A. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ang happy birthday, si Rosalinda Ilopre, ang batang tondo. She is already 64 years old, makabayan. Happy birthday! And also, syempre, i-greet natin ang happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon, yung alyansa para sa bagong Pilipinas makabayan, yung slate po ni BBM, na kung saan nandun sila kagabi sa Kamsor makabayan, sa Pili Kamsor sa Bicol. Ang daming tao makabayan, talagang overwhelming eh. Kung marami man sa previous nila na lakad makabayan or sa binyong pinuntahan nila, marami rin po sa Kamsor makabayan. Estimated number daw, according po sa mga kasamahan natin po ng mga vlogger makabayan, na nandun po sa venue, sabi nila 50,000 daw lahat. Estimated account nila sa attendees makabayan, umabot daw ng 50 to 60,000 lahat makabayan. Isipin yan, ang dami makabayan. Di ba yung Kamsor, yung Bicol, yan po ay balwarte po ni Atty. Leni Robredo makabayan. If I'm not mistaken, di ba yan po ay balwarte ni Leni Robredo? Pero ang dami pong makamarcos makabayan.
So siguro, meron po mga nagpuntahan doon ng mga Pinklawan. Siguro na makabayan. Hindi yun lahat na mga Marcos supporter lang, loyalista, yung mga pro-admin na mga supporters, hindi lang po yun lahat makabayan. Probably, nandun rin po yung supporter ni Leni Robredo. I am sure makabayan. Bakit? Kasi nga, di ba yung mga Pinklawan ay sila rin po ay sumuporta ng makabayan sa administration ni PBM. O sila po ay sumuporta ngayon kay PBM. So hindi malayo, sila rin po ay pumunta doon sa rally ni PBM doon sa Pili Kamsor or sa Bicol makabayan. Di ba? Ang dami talaga DDS, iyakan. Hey! O di ba partida yan ang inyong ginagawang drone shots na ipinapakita nyo sa inyong mga social media account, di ba? Meron. 'Di ba madilim makabayan? Yung ipinapakita nila ng drone shots madilim. Pero dito po sa mga rally ni PBM, puro meron pang araw makabayan. Di ba may araw pa? So yan talaga ay legit. Nakikita natin kung ilang tao ang naputahan doon sa rally makabayan. O di ba yan ang klarong-klaro. Unlike sa mga DDS, madilim. Para sasabihin nila makabayan na marami daw tao. 40,000, pero according po sa kapulisan doon sa Mandaue makabayan, 3,000 to 4,000 lang. Nakakatawa naman. O diba, DDS? Tas ngayon, puro kayo paninira kay PBM, hindi yan iepekto. Marami pong nagmamahal kay PBM. Marami pong sumuporta kay PBM. Bakit? Iniisip ho ng mga Pilipino na dapat ho suportaan ang presidente. Kasi kapag ang presidente ay magtagumpay natin yang lahat makabayan. O di ba? Yan po ang hindi naisip ng mga DDS kasi sila ay gonggong makabayan. So again, thank you so much sa taga Bicol diyan sa Kamsor. So thank you so much na pumunta kayo doon sa rally kagabi doon sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas. So good job. O di ba? Maraming supporters si PBM. Doon nga kagabi makabayan, nakita ko doon sa live po nila ni ano nang name nun na vlogger yung isa si Ansian yata yun na merong marami pong sumisigaw po na BBM makabayan. BBM! Hindi talaga tumitigil eh. Dami talaga makabayan. Kahit nandun po, di ba yung mga nasalita doon, yung mga slate, yung senatorial slate ni BBM, yung kanyang inendorso po ng mga senators, kahit sila po yung nagsalita makabayan, marami pa rin pong nagsigawan na BBM. BBM! Di ba? Again, so thank you so much. Okay? So anyways, for the makabayan, meron na po tayong tutugunan ng konti makabayan. Kukurtin natin ng konti si Sir Ivan. Yung vlogger doon sa Riyadh makabayan, sa Riyadh, Saudi Arabia. Yung DJ Sordo yata ang name ng makabayan. Si DJ Sordo Salanap. I am very sure na siya po ay kilalang kilala lalo na sa mga OFW makabayan. Sa mga OFW, nandun sa Riyadh, nandun sa Jeddah, and also sa some part po, doon po sa Dubai makabayan. Kilalang kilala yan, si DJ Sordo Salanap. Bakit sa Ivan? Meron tayong viewer na viewer rin po ni Sordo makabayan. Also me. Ako rin po makabayan, viewer rin po ako ni DJ Sordo, lalo na nandun po ako sa Riyadh. Bakit? Kasi ang kanyang content, nagpupunta siya doon sa mga OFW makabayan natin po ng mga OFW kapag mayroong problema or kapag mayroong pong mga incidenteng nangyayari makabayan. Pinupuntahan niya yan. So kinakaber niya at saka siya po yung nagbabalita makabayan. Actually okay naman noon makabayan itong si DJ Sordo. Sir Evan, kilala mo siya? Well, kilalang talaga. Kasi nga, 'di ba diyan po sa may bata, meron siyang negosyo diyan makabayan, yung padalahan po ng box, yung balikbayan box makabayan. So diyan ko una siyang nakilala. At the same time, sir po ay vlogger makabayan. Kilala ko po itong si Sordo. Kasi, if I'm not mistaken, siya po ay nagtrabaho sa Beach Steel makabayan. Kaya lang, lately, kung tingnan mo natin, tingnan mo ang kanyang engagement makabayan, tingnan mo ang kanyang following or followers, 1.1 million makabayan. 1.1 million. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta na vlogger makabayan. Kilala ho siya. Ngayon, medyo siya po ay humina makabayan. Bakit sa Ivan? Kasi nga, before ba ako nag-for good makabayan, before ba ako umuwi dito sa Pilipinas, meron siyang laging tinitira
Yung babae na si Efrelyn Fernandez yata yon, if I'm not mistaken. Ang kanyang vlog mga kababayan, si Dali Vlogs. Kilala ba natin si Dali Vlogs? Or sa totoong pangalan mga kababayan, siya po si Efrelyn Fernandez. Lagi niyang nilalait sa tinitira mga kababayan, tapos tinatawag pa niya na taga-bukid. Until now mga kababayan, until now, i-check nyo ang kanyang account, palagi niyang tinitira itong nagngangalan na Efrelyn Fernandez or Dali Vlogs. Kasi siya po ay taga-bukid mga kababayan. Tinatawag niya na taga-bukid. Pero ito pong si Dali mga kababayan, dati siyang OFW, doon rin po sa Riyadh. Kilala po ito na vlogger mga kababayan, itong si Dali Vlogs. 'Di ba ang kanyang content is sa mga pagsasayaw. So ngayon, hindi ko sure kung ano talaga yung punot dulo nito mga kababayan, kung bakit silang dalawa nagkaganyan. So nagparinigan hanggang nilalait na ni Sordo itong si Efrelyn Fernandez until na mga kababayan, which is hindi yan nagustuhan po ng kanyang mga viewers. Included me mga kababayan. Included Sir Ivan, kasi ako po yung taga-bukid. So parang nilalait niya yung taga-bukid mga kababayan, parang nilolockdown niya yung taga-bukid. Tingnan nyo lang po ang kanyang vlogs hanggang ngayon mga kababayan, tinitira niya pa rin po at saka tinatawag niya na taga-bukid. So bakit mo siya napansin Sir Ivan? Meron ng forward sa akin na na kanyang post, actually dalawa na po mga kababayan. Meron siyang pinost doon na mukha yatang titira na siya kay PBM. Dalawa makabayan. Napansin ko na tinitiran niya ngayon itong si PBM. Pinaparinggan niya makabayan. Hindi malayo na siya ay kinontak dito ng mga Duterte. Hindi malayo kasi hindi siya ganyan noon makabayan. 'Di ba? Napakalayo po ng gap talaga. At saka until last week or within this week makabayan, tumitira na ho siya kay PBM. So siguro hindi malayo siya po ay kinontak ng mga DDS. Pero under surveillance po siya kay Sir Ivan Makabayan. So sa mga nakakilala po at saka viewers po doon kay DJ Sordo, sabihin mo sa kanya na under surveillance siya kay Sir Ivan. Kapag siya ay fully aatake ng Makabayan, syempre kukurtin natin yan. Kasi nga pasaway. Binabantayan na siya ngayon ni Sir Ivan. Ako dati po akong tagahanga niya Makabayan. Totoo lang, marami pong humahanga sa kanya kasi magaling naman talaga eh. Aabot ba sa kanyan kadami ang kanyang followers Makabayan kung di siya magaling? 'Di ba? Make sense ba? So ngayon, handang-handang si Ivan na siya ikukurtin kapag magiging pasaway Makabayan. Okay? So anyways, forward tayo. Pupunta tayo doon sa Gumuho na bridge doon sa Sebela. Kasi nga 'di ba yung mga didis Makabayan, kung napapansin natin, iginigiit nila at saka dapat daw sisisihin dito makabayan ang Marcos admin daw. Ang Marcos admin makabayan. At saka nung time po na yan ay natapos ang bridge niya makabayan, year 2019, abay talagang nagbubunyi sila makabayan. Di ba nagbubunyi talaga eh. Tapos tatak Duterte daw. Inangkin, tatak Duterte na makabayan. Ngayon na meron na problema, tatak daw ng Marcos kasi daw ninakawan makabayan. Kung meron ng korupsyon, gonggong talaga eh. So, dito po sa dito po sa Bridge Makabayan, meron kasing in-interview kagabi. Yes, nagpa-interview na po yung isa sa engineer na gumawa po ng bridge na Makabayan. Isa po siya. At siya rin po yung original na nag-design po ng bridge na Makabayan. Kaya lang maraming gumanon ang kilay, maraming gumanon po yung tinga Makabayan sa kanyang explanation. Bakit Sir Ivan? Kasi nga paiba-iba eh. Sabi niya dun makabayan, merong original na design. Kaya lang, hindi na to ginamit nung time na po sa panahon ng Duterte makabayan. Hindi daw ginamit kasi lang hindi mag-fit. Kasi iba na yung una niyang design makabayan, luma daw, makaluma. So ang ginamit daw ng mga engineers yung bagong design niya makabayan. So hinayaan nila yung code na yung bridge code yata ang term yan, yung bridge code 1997 na design po ng bridge makabayan. Hindi lang ginamit kasi daw hindi mag-fit sa area na yon, sa lalagyan po ng bridge makabayan. Ngayon, naalala ba natin na meron kong post doon sa ating Facebook account Makabayan sa Jelebi TV. May post ako doon na graphics na ito yung original na disenyo Makabayan sa panahon po ni Pinoy at saka ito'y pinalitan na sa panahon ng Duterte. Nalala ba natin yan? Sino ba nakita niyan the other day Makabayan? Tapos kinuyog nga si Ivan eh. Kinuyog tayo Makabayan ng mga dide. Sabi niya fake news daw ako. Nakatawa talaga eh. Kasi hindi na matanggap Makabayan.
Fake news daw tayo, tas hiningan ako ng source mga kabayan. So nag-reply ako doon, ay binigay ko sa kanya yung source na kung saan galing ho yun sa isang Facebook page sa mga structural designing ng bridge mga kabayan. Yes, meron po yan sa Facebook account mga kabayan, meron yan. So doon ko yan nakita, doon ko nalaman, meron palang original design pero binago sa panahon ng Duterte mga kabayan. Ngayon, fake news ba sa Ivan? Dito mga kabayan, mapapatunayan natin dito na totoo pala talaga yung post po ng Facebook page na yon. Kasi kinapi ko lang yung mga kabayan, tas pinost natin doon sa ating Facebook account para asarin natin yung mga DDS. Totoo pala talaga yung mga kabayan. At saka mag-explain yan yung engineer. But before that, dito muna tayo po sa time na CPBM nag-inspection doon sa bridge mga kabayan. For more details, let's watch this. Hindi lang mali ang disenyo, kundi tila tinipid ang gumuhong tulay sa Isabela. Idiniin yan ni Pangulong Bongbong Marcos nang inspeksyonin ang proyekto na nung unay tinapyasan ng kalahati ang gastos. Sa kanyang inspeksyon sa gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, nagdagdag ng detalye si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng mali umano sa disenyo na una nang binanggit ng Department of Public Works and Highways. Dapat ang funding nito was supposed to be, ang project cost nito is 1.8 billion. So binawasan under 1 billion para makamura. Design is really weak. Sabi ng Pangulo, dapat ay suspension bridge ito o tulay na nakasabit o suportado ng mga bakal na kable, pero hindi yan ang ginawa. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. At yan na mismo ang bumigay. Ayan o. Diyan bumigay yung bakal. Kung kable yan, hindi dapat bumigay yan. Matapos ang inisyal na pagtitipid, bumaba sa 900 million pesos ang gasto sa proyekto. Pero dahil sa natuklasang mahina, kinailangan itong i-retrofit, kaya umakyat din sa 1.2 billion pesos ang gasto sa tulay. Ngayon, mapapagastos na naman dahil kailangang i-repair ang tulay at tila mababaliwala ang natipid ayon sa Pangulo. Tinipid natin sa 1.8 million, useless. Ngayon, babalik na naman tayo, gagastos na naman tayo ng malaki. Parang nagtayo na naman tayo ng bagong tulay. Base sa straight line diagram ng DPWH, 2014 sinimula ng Phase 1 habang 2016 naman ang Phase 2 at 2019 ang Phase 3 habang 2023 at 2024 ang mga retrofitting. Pero sabi ng Pangulo, hindi sa konstruksyon nagkaproblema dahil sinunod lang nito ang disenyo. Bakit nag-refit? Nung nagko-construction pa lang, may nakita na gumagalaw, na mahina. Kaya kailangan balikan at refit. So, the whole process is, okay naman lang yung construction, up to specifications yung kanilang ginawa. Yun lang, yung specifications mali. So, this is a design problem. Git din ng project manager, maayos ang pagkakagawa nila na aprobado ng DPWH. Meron mga contesting yan. So, hindi ka makakalusot na maglagay ka na dyan na walang hindi dumaan sa quality control. Isaan niya sa naging problema ang paggalaw ng Pier 8 o isa sa poste sa ilalim ng tulay na nasa Cagayan River. Pero kabilang naman yan sa na-retrofit. Ni-review uli ng isang third-party consultant. And they come up the retrofitting works. Parang may tilting na, nandun sa kuha na yan. I cannot further explain it. Sabi rin naman ng DPWH, hindi substandard ang mga ginamit na materyales. Meron naman mga tests done during construction. That is what I was told and seen. Ayon sa Pangulo, mahahanap nila kung sino ang responsable sa di umano'y maling disenyo nitong Kabagan Santa Maria Bridge kung kaya umano ito nag-collapse. Pero sa ngayon, ang mahalaga muna, makumpuni ang nasirang tulay. Ayusin muna natin yung problema. Believe me, we will find out who is responsible. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Look what happened. Iginiit din ng Pangulo na dapat bantayan ang mga daraang sasakyan sa tulay na may kapasidad lamang na 44 tons. Maging sa Kamara ay may resolusyon na para imbestigahan ang pagguho na ikinasugat ng 6 na tao. Diba sinabi doon ni PBM, who is responsible makabayan, yun daw nag-design ng bridge na yan. Kaya nga in-interview yung engineer na nag-design po ng bridge na yung makabayan. Sila po ay naninira makabayan na si PBM daw, naghanap lang daw itong sino ang sisisihin. Diba yan po ang kanilang post, naghahanap lang daw si PBM kung sino sisisihin makabayan kung talaga eh. Tapos bakit ba daw naghahanap daw ng sisisihin, siya na daw dapat ang sisisihin kasi daw kinurap makabayan. Si PBM ba ang napagawa ng bridge na yan? Gonggong talaga eh.
Hey, di ba? Tas meron pang banat itong mga DDS makabayan na sa panahon daw ni Digong, may narinig ba daw tayo na merong gumuho na bridge makabayan? Wala ba? Wala bang bridge na gumuho sa panahon ni Digong makabayan? Mismo pa nga sa niyang baluarte sa Davao makabayan, di ba sa Davao may nasira po na bridge at saka bago lang po yung bridge na makabayan. Meron ho, DDS, meron po sa panahon ni Digong. At saka yung bridge na yun, bago lang. Mismo sa Davao. Nakakahiya naman kayo. Hindi kasi marunong mag-research makabayan. Gonggong talaga eh. So ngayon, hindi na po natin ito patagalin. Ipapakita ko sa inyo yung engineer. Siya po in-interview doon sa News 5. For more details, let's watch this. Patuloy na iniimbestigahan ng pamahalaan ang mga responsable sa gumuhong Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Kaugnay po niyan, eksklusibo nating makakapanayam live ang isa sa mga engineer ng tulayan na si Albert Cañete. Engineer, magandang hapon. Ay, magandang hapon sa inyong lahat. Okay. Sa inyong nakikinig. Engineer, siguro linawin ho muna natin, ano po ba eksakto yung naging papel ninyo dito sa pagtatayo nitong tulay sa Isabela? Ako yung original designer nung tulay noong 2012. Pero ang ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. So, luman-luma na. Tapos lumabas yung DPWH 2015 na code. So, ibig sabihin, biglang na luma yung design ko. Hindi na siya pwede. Nung mga 2018 o 2017, nakompleto na niya yung 8 arco na spans out of 12 na total. So kung sabi ng DPWH, kailangan lahat ng tulay naka-design na sa 2015. So kung itutuloy nila yon, yung natitirang 4 na arco, saka lang yun, kulang pa yun, 720 meters lang yun, 1 kilometro mahigit yung tulay, yung ilog. Cagayan River. So, dinugtungan pa nila yun ng mga 300 meters na pre-stress na tulay. Lahat yun i-design sa 2015 na code. So, parang hindi pwede na yung una kong dinesign na 8 span, lumang code na 1997. Tapos yung iba, 2015. So, pina-retrofit design nila. Okay. Pina-redesign nila, pero sa ibang kumpanya. Okay, so ibig kong sabihin... Hindi na ako involved doon sa pag-redesign. Okay, engineer, linawin natin. Ibig sabihin, yung sinasabi ninyo, yung unang 8 arko nakabase doon sa unang polisiya or yung building code noong 1997. 1997. Tas lahat Bridge nung- code. Okay. Hindi building code. Tama. Bridge Sorry, mali code. ako. Bridge code. Pero lahat nung sumunod na yon hindi na ho iniayon doon sa bago. Kumbaga, hindi siya 2015 na bridge code. Okay. 2015 na bridge code. Pero ibig sabihin, yung pag-retrofit ho, isinang-ayon na doon sa 2015 na bridge code. Tumaas yung mga load sa vehicles sa 2015 code, pati yung earthquake. So, hindi na para na siya sa mga lindol na para ng 2015 na code, kailangan i-redesign na siya. So ano ang nangyari doon sa redesigning process po? Iyon, balit lahat na yung buong tulay naka-design na sa 2015. Kasi luma yung design ko 1997. Pero akin yung konsepto ng ARCO. Akin yung So, niretrofit nila, pinalakas nila. Nilagyan nila, kasi nagawa na pinalakas na lang nila. Or ang English ng pinalakas is niretrofit. Okay. Niretrofit nila para okay siya sa 2015 na code. Okay, so na mas ibig kong matataas sabihin, na. pero hindi na ho kayo involved doon sa pag-retrofit. Binanggit nyo kanina, ibinigay na sa ibang kumpanya. Yeah, So ano ang naging problema kung nagkaroon naman pala ng retrofitting na inaayon doon sa 2015 bridge code ng DPWH? Bakit ito nauwi pa rin sa ganito? Ang problema natin sa Pilipinas is overloading. Ang merong department order ang DPWH yung limit ng mga tulay, yung capacity ng tulay. Sa 10-wheeler, 27 ton lang. Itong truck na nasa screen nyo, kapareho yan ng 10-wheeler, may tandem axle sa likod na 2, na 8 ang gulong.
27 tons lang ang allowed nun. Mhm. Yung dyan sa unang report ng Lunes yata ng Region 2, DPWH, 102 tons ang sinukat nila yung dump box niyan, tapos yung bigat ng mga bato. Kumuha sila sample ng mga bato tapos tinimbang nila. Lumabas 85 tons daw yung kargada ng truck, tapos 17 toneladas yung truck mismo. Kaya pag pinagsama mo 102 tons. Kalahati ng 102, mga 50 tons nandyan sa unang axle o linya ng mga gulong diyan sa tandem na yan sa likod. So mga 50 tons yan, times 4 yan nung nasa limit na 27. Kasi 27 times 4, 108 Okay. tons yan. Sige, Ang engineer. tulay na yan, 2 lanes. Dinisign ko yan ng dalawang truck sabay. Kahit dalawang truck na sabay, basta 27 tons lang, 54 tons, hindi niya kayang pabagsakin yung tulay. Okay. Pero kung 102 na, times 4 na, So engineer kayo, you're of the opinion, andun din kayo sa panig na naniniwalang walang pagkakamali in terms of structural integrity ng tulay. It's really dahil overloaded yung mga dumang truck. kahit sa 2015 code, hindi talaga uubra yung Saka, makikita mo naman, actually, over-design ako pag pag nagde-design ng tulay. Yan, pang 10 yan na arko na dinaanan. Dalawang truck yan, magkasunod. Pang 10 yan. Yung unang siyam, nakadaan siya. Pero yung pang 10, mukhang yung unang truck, nakaramdam na ng masama. Bumagal na siya. Nagpang-abot sila nitong pangalawang truck. Pero yung unang truck nakalusot. Itong pangalawang truck, wala na, inabutan na siya. Balikan ko lang, engineer, ano ho ba yung proseso halimbawa para sa mga tulay na iginawa o kinonstruct? Ano ho ba ang proseso para doon sa mga tulay na ginawa ho o binuo noong panahon na 1997 na bridge code ang ginagamit tapos magkakaroon ng update? So constant dapat yung retrofitting niyan. Oo, hindi lang yun. Pabigat ng pabigat ang mga truck natin. Hindi yung code, hindi, isipin mo, 1997 to 2015, 18 years bago nagbago. Yung truck natin ngayon na mga galing China, ang lalaki, ang haba, ang tataas, and they are very powerful and stronger. Kaya nila maghatak at magdala ng mas mabigat na mga load. Kaya nila 80 tons and ang natin, 27 tons lang. Ang layo na, naiiwan yung mga Alam nyo, maraming nag-react sa kanya ng mga netizens mga kabayan, including yung mga engineer mga kabayan. Yes, yung mga engineer. Nag-react sa kanya. Kasi nga, unang-una, sabi niya mga kabayan, di ba sabi niya na ang problema daw sa Pilipinas ay sa overloading mga kabayan. Mostly daw problema sa Pilipinas, overloading. Overloading po ng mga trucks. Ngayon mga kabayan, bakit naman tayo gagawa po ng bridge? Ito lang tanong ko ka-engineer at saka sa gobyerno natin, bakit naman tayo gagawa ng bridge na merong limit mga kabayan? Diba? Sakto ba si Ivan? Bakit naman tayo maglilimit? So dapat advanced thinker tayo mga kabayan. Kasi nga meron talaga po mga pasaway na mga truck drivers na hindi po susunod doon sa limit tons mga kabayan sa bridge. Marami yan Meron talaga mga kabayan. Kaya ang gagawin lang po ng gobyerno, dapat gagawa tayo ng bridge na malaki at saka talaga pong kayang-kaya i-handle yung ilang tons mga kabayan or abot po ng 200 tons or 300 tons. Meron bang ganyan? Naabot po ng 200 tons mga kabayan. Diba? Ganun na lang. Ganun lang po na proyekto. Sana maisip ito ng DPWH. Dapat meron silang standard mga kabayan. Correct ba si Ivan? Dapat ganyan no? Anyways, marami naman pera ang Pilipinas Yes, totoo naman yan. Marami pong pera ang Pilipinas. So nga mga kabayan, doon po sa kanyang sinabi, diba? Kung bakit daw binago yung yung design sa paggawa na po ng bridge mga kabayan kasi daw luma ang kanyang unang design or yung bridge code na kanyang ginamit.
1997. So doon pa lang maraming nag-react mga kababayan. Ang una daw ginamit niya, or supposed to be ang original po na ginamit niya na disenyo para sa bridge na yung mga kababayan, yung 1997. Pero ang ginamit daw ng taga DPWH yung 2015 na bridge code mga kababayan. Yun ang ginamit doon. So hindi natuloy, hindi po itunuloy yung some of the slots po sa bridge mga kababayan kasi nga dito siguro 1997 and after that, pag straight na yung iba mga kababayan, puro na 2015 na bridge code ang ginamit. Most likely, merong 1997 doon na part sa bridge pero hindi po lahat makabayan. Binago na ng taga DPWH kasi wala silang tiwala sa bridge code na 1997 makabayan. Example, bakit hanggang ngayon hindi nasira yung San Juanico Bridge makabayan? 'Di ba? Anong year yan binuo or gin-construct makabayan? Year 1967. Year 1967 ho yan, gin-construct ang San Juanico Bridge. Probably, ang ginamit niya na bridge code makabayan nasa 1960s, di ba? Sakto ba? Nasa mga 1960s. I-correct lang si Ivan ha, kasi I am very sure na marami dito na mga engineer, na mga construction engineer or yung sa structural engineer makabayan. I am very sure, marami itong viewers po na si Ivan na engineers. So i-correct lang si Ivan. So probably, ang ginamit dyan na bridge code sa San Juanico Bridge nasa mga year 60s makabayan. Pero bakit until now napakatibay pa rin po ng bridge na yung makabayan? Bakit kaya? Hindi rason dito sa overloading yung problema makabayan. Hindi, kundi corruption yan. Diyan pumapasok, corruption yan. Sa kickback yung makabayan. Kahit anong gawin nyo na bridge, kahit ilang bilyones pa yung makabayan, at kapag merong corruption na nangyari dyan, siyempre magiging substandard yan. Diba? Kasi nga, yung budget yan, marami na pong cutting yung makabayan. Kaya ano ito, kaya ano ito, kaya ano ito. So, kukuntin lang po ang budget para po sa bridge makabayan. Kaya nga gumagamit sila ng substandard po ng mga materyales. Yan po ang nangyayari. Hindi po yung overloading makabayan. Katarantaduhan yan. 'Di ba? Ang good example diyan na wala pong corruption nangyari, 'di ba? Sa San Juanico Bridge kasi nga Marcos 'di ba? Tatak Marcos 'yan. Walang corruption, tatak Marcos 'yan. Kaya nga pulidong-pulido at saka ang ganda pa ng bridge makabayan, 'di ba? Kaya nga maraming hindi nag-agree sa kanya sa sinabi niya 'yon. So for example, dito po sa nag-comment doon po mismo sa kanyang interview makabayan. Sabi dito, hindi naman problema ang design. Yes, marami namang bridges na luma ang design. Yung materials ang substandard. Baka 30 to 50% SOP, siguro yan. Tapos dito pa, may code ka pang nalalaman. San Juanico Bridge nga, mas luma pa ang code nila. Matibay naman. Aminin na lang, code of corruption ang nagamit, which is true makabayan. Tapos sabi pa dito ni Everything Has Story, siya po ay retired senior engineering makabayan, consultant nandyan sa Amerika. Sabi niya, from me, retired senior engineering consultant dito sa Amerika, hindi technically na tama ang sinasabi nitong engineer na luma. Luma na raw yung code na ginamit niya kasi year 1987 pa yon. Kaya mahina ang tulay na design niya. There are thousands of bridges na ang design ay based sa engineering codes older than year 1987 pero matibay at hindi basta bumagsak hanggang ngayon kahit dadaanan ng mabibigat. There are hundreds of bridges. Totoo naman tayo makabayan, 'di ba? Para sa akin, sana mayroong standard yung DPWH ngayon na kayang-kaya niyang i-handle yung 200 tons makabayan. Dapat ditso na. Bakit pa tayo maglalagay po ng dapat may limit hanggang 54 tons lang tayo, hanggang 60 tons lang tayo. Bakit naman ganon? Meron pong pasaway po na driver. Meron pong pasaway po na truck drivers. Yung dadala po ng mga cargos makabayan. Malaki ho yan, malaking truck ho yan. Baka magsunod-sunod 'Di ba? Dapat advance thinking lang ho yung taga DPWH. 'Di ba? May budget naman Huwag niyo lang kukuputin, 'di ba? Huwag lang kukupitin. So, anyways makabayan, go forward tayo. May panawagan ako dito sa COMELEC. Saka tayo pong lahat makabayan, manawagan tayo sa COMELEC. Alam mo natin, naalala ba natin makabayan yung si attorney Respicio, 'di ba siya po ay kinasuhan po ng COMELEC makabayan kasi nga marami siyang sinasabi dito na paninira sa COMELEC. Gusto niya lang pong sisiraan itong si COMELEC chairman George Garcia.
Yan na po'y finalo-upan, since noon pa naman hanggang ngayon makabayan, ito pong si Glenn Chong. 'Di ba? Maraming post itong si Glenn Chong makabayan. At saka ang latest niya na post, which is ginrepost po yan ng mga DDS, ang sabi niya makabayan, dadayain nila Lisa Marcos ang halalan sa 2025. This is as sure as the sun rises in the morning and sets in the evening daw. Walang magagawa ang komisyon ni George Garcia kundi magkonsumisyon lang daw makabayan. Mananawagan tayo kay COMELEC Chairman George Garcia na sana kakasuhan ng cyber libel itong si Glenn Chong makabayan. Sana kakasuhan itong si Glenn Chong. Diba kinasuhan niya at yung si Prestigio makabayan? Sana ito rin po si Glenn Chong kakasuhan niya at saka mag-follow po siya ng disbarment case dito kay Glenn Chong. Kasi napakaingay talaga makabayan at ang dami po niyang nauto. Diba? Sakto naman yan Kasi kung hindi siya kakasuhan ni COMELEC Chairman Garcia makabayan, parang lalabas kasi dito, lalo na sa mga DDS, na totoo na merong dayaang mangyayari sa sa halalan 2025 makabayan. Yan kasi ang kalalabasan. So sana, samahan niyo si Sir Ivan, manawagan tayo kay COMELEC Garcia na kakasuhan ng cyber libel itong si Glenn Chong makabayan. Kasi ginawa na po namin yan. Katulad namin, mga pro-admin vlogger makabayan, included po yung mga influencers, mga Marcos supporter, mga loyalista. For example, si Rene Sudilio, di ba? Ilang beses na po siya nag-post makabayan. Sabi niya, "Hey COMELEC, aren't you also filing a cyber libel case against Atty. Glenn Chong?" So kami po yung nananawagan makabayan. Saka sana samahan nyo kami kasi nga may karapatan po tayo na manawagan sa gobyerno natin makabayan. Di ba? Para sa kaayusan to ng lahat. Sana kakasuhan ni COMELEC Chairman Garcia itong si Glenn Chong makabayan. Okay? Kasi pasaway. At saka speaking nga pala, dito rin po sa post po nila ni makabayan, yung si Channel 167, yung si Nelson. Kasi nga marami silang nauuto makabayan. Ito kasi sila si Channel 167, marami kasi hindi nakakaalam na sabi nila ito daw mga vlogger na to ay lumalaban daw para sa taong bayan makabayan. Sila daw ay lumalaban para daw sa mga mamayang Pilipino na nasa laylayan daw makabayan. Diba yan sabi niya? Kasi lagi sila napapakalat ng post na sabi pa nila na maraming ngayong mga kababayan natin na hindi nakakain dahil daw sa mahal ng bilihin ngayon. At saka tas gin-highlight na lagi yung bigas makabayan. Nasaan na daw yung 20 pesos per kilo na bigas, kawawa daw yung mamayang Pilipino kasi daw hindi nakakabili ng sakto makabayan. Kasi daw wala yung 20 pesos per kilo na bigas. Mga kababayan ko, mga DDS, na mga nauto, na mga gonggong na to, na mga vlogger na to, alam nyo ba na sila po ay nagpo-post, nagtatambay dyan po sa Starbucks? Diba? Hindi nyo ba alam yan? Sila po ay nagtatambay sa mga mamahalin po na mga kainan, mga bilihan, tambayan, nandyan ho sila nakatambay ang mga trolls. Totoo yan, mga vlogger, mga fake news peddlers, dyan sila nakatambay. Hindi sila mga mga vlogger. Sila po ay merong malaking nakuha galing po sa kanilang mga funders para lang po manira sa gobyerno natin. 'Di ba ayahay sila makahabayan? 'Di ba? Tingnan nyo ang sitwasyon nila. Painom-inom lang ng Starbucks coffee. Magkano yung Starbucks coffee makahabayan? 'Di ba yung pinaka maliit diyan is 175 pesos. Tapos sila magrereklamo sa 60 pesos daw per kilo na bigas makahabayan. Sila nagrereklamo sa 50 pesos per kilo na bigas. Pero tingnan niyo ang kanilang kape. Kape pa lang 'yan makahabayan. Kape pa lang 'yan. 175 to 200 po ang kanilang kape makahabayan. Kaya nga malagi kong masasabi dito na napaka-hipokrito ng gunggong nito, itong mga vlogger na to, di ba? Iniisip nila yung mga Pilipino na medyo nasa pobre po na estado makahabayan. Pero sila, grabe yung mga kinakain, mamahalin makahabayan. Di ba? May gana silang mapopost ng ganyan, may gana sila na maninira ng ganyan. Pero sila, grabe ang kanilang lifestyle makahabayan. Mamahalin, di ba? Kasi ginagamit lang nila yung mga taong nauto nila makahabayan. Maggunggong kasi. Kaya nga ako inanawagan dito sa kababayan natin po ng mga DDS na mga medyo marunong po mag-isip. Mag-isip kayo. Huwag kang maniwala doon sa magunggong na yan. Ginagamit lang po kayo. Ginagamit lang po kayo kasi nga sila ay nagkakapera. Hindi lang po sila nagkakapera sa kanilang mga accounts, sa kanilang social media accounts. Meron pong nagbibigay sa kanila ng mga politiko para manira sa gobyerno natin. Trabaho nila yan.
'di ba? Aside pa ho sa natatanggap nila ng mga pakulay, yung mga binibigay sa kanila, anuman yan, aside pa ho doon, may natatanggap sila galing po sa kanilang funders. Yung mga Duterte, sila si Kibuloy, marami pang iba, gustong makuha ngayon yung kapangyarihan mga kabayan, yung nagmamadali. Kasi nga sila nagmamadali, ang plano nila, sisiraan nila si PBM. Sisiraan nila yung Marcos admin. Nagmamadali sila kasi sila ay hungry for power. Diba? Speaking of Sara Duterte, pag-uusapan natin si Sara Makabayan. Siyempre after po sa ating shout out. Dito, shout out natin. Nandyan po si Joanna Navalta, Alfonso Mayros Gakutan. Nandyan rin po si Kelly de Guzman Capuno from Tagaytay City. Hansu Isidra Lusada. Nandyan rin po si Michael Vinas. I-shout out natin yung walang pangalan from Hong Kong. Nandyan rin po si Army Lagaso, John Mer Vlog, Angelita Hulsanger. Nandiyan rin po si Jonelda Gabales from Guimaras, Benvenido Venturina. Nandiyan rin po si Che Suarez, Jesusa D. Magbanwa, and hi to Shirley Rizman. Okay. Mga kababayan ko, pag-usapan natin yung tungkol dito sa impeachment case si Sara Duterte. And also tungkol rin po dito sa confidential funds. I am sure that some of you, aware nyo na po kayo, na tungkol doon sa bagong lumabas po na pangalan na code name makabayan yung alias. Ano yan sa Ivan? Diba asal po doon sa makabayan? Kasi nga according dito sa investigation, aside pa doon sa Mary Grace Piatos, aside doon sa Kokoy Bilyamin, meron pong bagong pangalan na lumabas makabayan. Ang name, Pia Piatos Lim. At saka meron pa dito, Renan Piatos. And also, merong name po, brand ng cellphone makabayan, Xiaomi 8. Putya, Xiaomi 8. Diba? Ang daming ghost na mga employees ba to? Ghost employees makabayan. Mahilig talaga sa ghost itong si Sara Duterte makabayan, no? So, ipakita ko sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Marami pong fictitious na names. But again, tama nga po yung sinabi nyo na it will prove the greater point and it will strengthen the case, specifically yung sa article po na yun. Kaduda-duda ang ilan pang pangalan sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa pahayag ni House Deputy Majority Leader, La Union 1st District Representative Paulo Ortega. Bukod sa kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa listahan, meron din anyang Pia Piatos Lim, Renan Piatos at Xiaomi 8. Ang mga pangalang ito nakasulat anya sa acknowledgement receipts ng confidential funds ng Office of the Vice President. Naka-attach na ang mga ito sa articles of impeachment na transmitted sa Senado laban sa pangalawang Pangulo. Nakasaad sa ikalawang article of impeachment laban kay VP Duterte ang pagsira sa tiwala ng publiko at graft and corruption dahil sa umano'y maling paggamit at paglustay sa confidential funds na inilaan sa OVP at Department of Education sa ilalim ng Vice Presidente. Naniniwala ang mga kongresista matibay ang ebidensyang ito na inaasahang ipresenta ng House Prosecution Panel oras na umpisahan na ang paglilitis kay VP Duterte. Habang tumatagal nga, nakakakita tayo ng mga pang-abuso, lalong-lalo na dito sa mga hindi mga kapanipaniwalang mga pangalan, no, na nakalista roon, na tumanggap ng pangalan, lalong-lalo na sa confidential fund ng Office of the Vice President. Sa kulang 2,000 mga pangalan na recipients ng confidential funds, 670 lang ang may posibleng match sa talaan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ibig sabihin, karamihan ay walang record ng birth, marriage o death sa PSA. Halos lahat po talaga yun, wala. Fictitious po na tao. Fake peeps. Makailang beses na tumanggi si VP Duterte na ipaliwanag ang mga pinaghihinalaan ng mga kongresistang gawa-gawang recipients ng confidential funds. Sa July 30 naman, inaasahang umpisahan ng Senado ang paglilitis kay VP Duterte bilang isang impeachment court. Oh, di ba? Ang daming ghost makabayan. Tiba-tiba si Sara.
Tiba-tiba si Sara dito mga kabayan. Kaya nga, very confident ngayon, very confident po yung mga congressman natin na itong si Sara ay makonvict mga kabayan. Guilty. Klaro mag-guilty ito mga kabayan. Included yung mga netizens. Di ba napansin ba natin sa mga comment po ng mga netizens mga kabayan? Itong si Sara, hindi malayo, siya po ay makonvict or guilty mga kabayan. So ngayon, ipakita ko po sa inyo itong interview sa ating kababayan po. Interview siya tungkol dito kay Sara Duterte mga kabayan. For more details, let's watch this. Ang panawagan ko, i-impeach na nila right away. Hindi tama yung ginagawa niya. Magbabanta ka ng buhay ng may buhay. Hello, Nay. Magandang gabi po. Opo. Nay, pwede bang mag-survey sa'yo? Pwede. Yes po, Nay. Kung sakali pong may magbabanta sa buhay ng iyong pamilya, ano po yung magiging reaction mo? Aba, siyempre, takot. Hindi lang takot, kundi kalagang kung pwede lang gantian ka agad ang nagbabanta, gantihan ko na Yun. So, Nay, papanagutin mo ba itong mga taong nagbabanta sa buhay ng pamilya mo? Ba, ilagay sila sa tama ni Lord. Hindi pwede yan, kahit sino man sila. Pero Nay, aware ka ba dun sa issue, no? Yung PC Presidente natin, pinagbantaan yung buhay ng ating Pangulo. Anong masasabi mo doon? Mali yun. Yung mga nakalagayan, kung sino ang pinili yan yun. Pero wag mong desisyonan dahil lang naglagay ng Pangulo ay Panginoon din yan eh. Susunod ka lang. Ikaw busy ka lang bipugi. Yung impeachment trial ng Vice Presidente ay nakabinbin sa Senado. So ano po yung panawagan nyo sa Senado? Bakit po matagal aksyonan itong impeachment trial ni Sara Duterte? Ang panawagan ko, i-impeach na nila right away. Kasi proven na ang ano niya hindi tama yung ginagawa niya. Mababanta ka ng buhay ng may buhay Hindi pwede. Kung ako lang ngayon palisin na yan dyan Di ba? Mismo na po yung kababayan natin ang nagsasabi mga kababayan na dapat na daw i-impeach itong si Sara Duterte. Galaw-galaw naman, taga-senador. Sa senador. Galaw-galaw naman. And also, ipapakita ko po sa inyo ang vlog ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Dalawa po sa article of impeachment ang talagang tinututukang mabuti nitong si Congressman Joel Chua, ang chairman ng Blue Ribbon Committee ng Kongreso, na member ng 11 prosecutor kung sa oras na magsimula ang trial ni Vice President Sara Duterte. Ang dalawang ito ay ang bank account at saka po tinatawag na yung Statement of Asset Liabilities o SALN. Okay? Inamin na rin po ni Congressman Chua na itong tagal at nabibiting trial, posibleng may matamper daw or magkaroon ng problema yung kanilang mga dokumento na ebidensya laban sa Vice President. At yung kanilang mga testigo, napakahalaga ng testigo na magpapatunay doon sa article of impeachment, baka daw maimpluwensyahan, baka matakot, o baka magbago. Yan ang pinangangambahan nila. Ito kasing dalawang issue na tingin ni Congressman Chua ay malakas. Ito yung bank account na di umano merong malaking pera na hindi malaman kung saan galing. Yan ang gusto nilang patunayan. At ito ay meron ng initial na hawak sila o may hawak ng mga dokumento, may mga bank record. Sana naman, huwag mangyari na baka matamper dito, baka ma-delete yan, kung ano man, pero mukhang pagkaho bank record, hindi basta-basta nawawala. Yun namang Statement of Asset and Liabilities, alam nyo yung SALN, naduduktor kasi yan. Pag meron kang kasapakat sa gobyerno, kung saan nagpapile ng Statement of Asset, Liabilities, and Network, yan ay pwedeng palakihin, pwedeng paliitin, pwedeng baguhin ng date, pwedeng nagagawa ng paraan nila yan Yan ang pinangangambahan ngayon ng isa sa mga prosecutor. Na malakas na ebidensya, kasi yung SALN, mga kaibigan, doon sa hindi alam kung ano ibig sabihin ng SALN, yan po yung pagdideklara ng isang public official, government official, appointed, career, o basta ikaw nasa gobyerno. Every year, magdideklara ka doon sa SALN mo ng iyong mga asset. Lahat ng asset mo, bahay, kotse, iba pang ari-arian mo, dito at sa abroad, dito at sa probinsya. Kailangan mong ilagay dyan, pati cash mo sa bangko at iba pa. Basta asset mo. Pag hindi mo idineklara yan, pwede kang kasuhan dyan. Kung halimbawa naman, meron kang mga asset, meron kang tinatagong kayamanan, dahil hindi mo nga ilagay sa Statement of Asset and Liabilities Network, pwede ka rin kasuhan. Kaya yun po ay mandatory ginagawa ng isang government official.
ang pagpapile ng SALN every year. Doon po sa nakitang record ng mga prosecutor, meron silang nakita rong may problema. Mukhang hindi sila naniniwala na ganun lang ang asset nitong Vice President. Okay. Doon sa bank record, nauna lang sinabi ni dating Senador Trillanes na merong mahigit 2 bilyon peso na joint account ng dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte. Iyan ay nakuha na. Kaya lang yung record nasa bangko. Ibig sabihin yung original. Pero may kopya ko. At napatunayan dahil ilang beses at ang naghulog dyan, tinanggap ng account na nakapangalan sa mag-ama yung initial na deposit na sinubukang gawan or subukan kung okay pa yung bank account ay napatunayan. So, siyempre, ang mga bangko, ang may-ari niyan, private bank, pwede lang itago yan, pwede ano, pero yun ang pinangangambahan nila. Dalawa ito sa mabigat na kanilang sinasabi. Doon kasi sa ibang iso, kasi pito nga yan, yung graft in corruption, sa DepEd, yung suhulan ng 50,000 each bawat opisyal ng DepEd, hindi yun mabubura kasi may mga testigo sila ron. Yung pagdududa ko saan ginamit ang confidential fund, intelligence fund, may dokumento rin, may record din sa COA, hindi mawawala yun. Kung sino ang tumanggap ng pera base doon sa acknowledgement receipt. Yung Mary Grace Peatos, saka yung Kokoy Kiko, Kokoy Villamin at iba pa. At yung record ng Philippine Statistics Authority na walang Pilipino na birth certificate na ganun tao, marriage contract o kaya ay death certificate. So parang ghost employees. Wala talaga Yun, hawak nila yun. Nauna sinabi ni Congressman Jinky Luistro ng 2nd District ng Batangas Province, na matibay sa kanyang paniniwala ang confidential pa na hindi ma-justify, hindi may papaliwanag ni Sara sa trial. Kaya doon daw pwedeng maging guilty si Sara. Okay? Doon pa lang yan. Ay pito po yung article of impeachment. So, yun ang pinangangambahan ng mga prosecutor na baka magbago ito. Balikan ko lang yung SALN. Yung kasing SALN po government lang ho ang may hawak niyan na pwede nilang madoktor-doktor talaga yan. Okay? Yung mga bank account naman, bank manager or mga ang may hawak niyan, maliban nila kung siyempre may record ang central bank, hindi nila pwedeng itago. Pero lahat yan isusomon, papatawag ng impeachment court pag tinatraya. Yan yung kaso ni Sara Duterte. At yan din ang posibleng pinangangambahan, kinatatakutan ng Team Duterte. Kasi pag yan po ay lumabas na saan galing ang malaking volume ng pera, tapos hindi halimbawa, hindi nakadeklara sa SALN, may problema na. Pag napatunayan na maraming pera, tapos hindi nakasali doon sa Statement of Asset and Liabilities na kung ilang taon, halimbawa 2 taon, 3 taon, halos nung 3 taon na. Dahil 2022 nahalal bilang pangalawang Pangulo si Sara at na-appoint bilang DepEd Secretary. Yun po yung nakikita nilang maaaring problema talaga. Marami na sumabit yan. Iba si Corona, dating Chief Justice. Yan ang dahilan kung bakit siya natanggal. Dahil yung kanyang kayamanan wala sa SALN. Naging dahilan yon. At yung iba pa. Mabigat na dokumento at obligasyon ng government official ang Statement of Asset and Liabilities. Kaya kayong mga nanonood, nakikinig, baka binabaliwala po niyan. Ako ay may problema kayo. Kasi yan ay obligasyon gawin ninyo. Pag wala niyan, pwede kayong kasuhan. Yun po yun. Ganun ang dating Okay? So, tingnan natin. So, yung dalawang nabanggit natin, plus yung sinabi ng ni Luistro, si Congresswoman Luistro, tungkol doon sa isyo ng confidential fund, ay may problema. Kaya ngayon, ang analysis ng mga ibang sektor na naniniwala na dapat ngayon ang mag-trial, habang nadidelay ito, habang wala ito, baka nagagawaan ng paraan ng kampo ng mga tagapagtanggol ni Duterte na maayos yung mga dokumentong yan. Yan din ang pinangangambahan ng prosecutor. Inamin na doon sa unang video ng nakaraan, linggo lang, sinabi ko na pinakarinig ko sa inyo ang boses ni yung statement ni Congressman Chowa.
Ngayon, mula noong matapos at may dala nila ang article of impeachment sa Senado, matibay na kailang ebidensya. Until now, nakaready na sila. Ngayon, kung tatagal ito, anything can happen, baka nga daw mahirapang makumbisi yung testigo at yung mga dokumento ay magkaroon ng problema, mas mahirapan. So, sino ngayon ang may problema? Hindi magkakasisihan. Pag nagkaroon ng problema ang testigo at ebidensya, dahil sa tagal ng trial, ang masisisi ay Senado. O, di ba? Kasi ang paniniwala ng prosecutor mabigat, kahit yung mga private lawyer, mabigat yung ebidensya. Kaya nga, pumapabor sa Defense Council ang pagkadali nito. At argabyado rin ang mamayang Pilipino na siya may-ari ng pera na naghahanap ng hustisya, katarungan. Saan nga ba dinala at sinong gumamit? Saan napunta ang 612 million pesos confidential fund ng pangalawang Pangulo at dating DepEd Secretary? Okay, so shoutout po natin. Andyan si Jel Manalo from Pasig, Sports Shinobi from South Korea. Kasama rin po natin si Renato Santos, Jess Subtob from Calaba, Laguna. Hi to Amelia Hugo from San Pedro, Laguna. Nandiyan rin po si Rosalinda Gali, taga Tubao, Leones. Hi to Tony De Los Reyes, Jocelyn David, Edwin Perez from Leyte. Hi to Josephine Gallego. Nandiyan rin po si Wing JP, Marie Osta, Evelyn Garcia, Apolonio Nocido. I-shoutout natin si Jemson, si Jembo, si Jeriel and Regine, Mandawi, City of Cebu. Greetings from Rodolfo Ranadarbor of Tansaga, Cavite. Hi to Glenda Guerrero, Ashin, Matt Pajardo from Cabuyao. Nandiyan rin po si Felma Cabato, Tinkerbell, and hi to Luisito Niedo. Okay. So, syempre, hindi natin kakalimutan makabayan ating pong good news para malaman po ng taong bayan ang totoong balita makabayan, kung ano ang lakad ni PBBM, kung anong tinatrabaho ni PBBM, and also kung ano ang mga inisyatibong ginagawa ng ahensya ng gobyerno makabayan. For more details, let's watch this. Pamumuno ni PBBM, pinuri ng Vietnamese leaders. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Pinuri ng ilang Vietnamese leaders ang pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nagpalago sa ekonomiya ng Pilipinas sa kabila ng mga hamon sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Vietnam President Vo Van Tong, simula nang maupo si Pangulong Marcos bilang presidente, maraming tagumpay ang nakamit ng bansa sa pagunlad ng ekonomiya, partikular na sa mga sektor ng socio-economics, foreign policies at security and defense. Para naman kay Vietnam Prime Minister Pham Minh Chinh, nais nilang matutunan ng economic strategy at leadership style ni Pangulong Marcos na dapat tularan ng mga pinuno ng Vietnam. Samantala, kinilala rin ni National Assembly Chairman Vuong Dinh Yu ang administrasyon at economic performance ni Pangulong Marcos. Aniya, nakagawa ang Pangulo ng mga makabuluhang pagbabago para sa ekonomiya ng Pilipinas. Matatandaang bumisita si Pangulong Marcos sa Vietnam nitong January 29, 2024 para sa kanyang 2-day state visit na inilarawan ni President Thong bilang fruitful. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang 2024 National Nutrition Awarding Ceremony. Dito po ay kinilala ang ilang LGU na naging epektibo sa pagpapabuti ng nutrisyon ng kanilang mga mamamayan. Sa pangunguna ng National Nutrition Council, ginawaran ng pagkilala ang 23 lokal na pamahalaan at 5 local nutrition focal points dahil sa kanilang natatanging kontribusyon sa pagpapabuti ng nutrisyon sa kani-kanilang nasasakupan. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi dapat ipagsawalang bahalang epekto ng malnutrisyon sa kinabukasan ng mga kabataan at sa ekonomiya ng bansa. Malnutrition exists at alarming levels across different stages of life throughout our country. And this has multifarious effects. It has wrought deleterious effects on the cognitive development and the future of our children. It has contributed to our children falling behind in their education. Bilang tugon, inilunsad ng gobyernong iba't ibang programa upang labanan ng gutom at malnutrisyon. Ilan sa mga ito ay ang Food Stamp Program sa ilalim ng Walang Gutom 2027, kung saan makakatanggap ng 3,000 pesos na food credit kada buwan ang mga pamilyang nangangailangan. Pinalawak na Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps, kung saan makakatanggap ng 350 pesos na buwan ng ayuda ang mga buntis at batang edad 0 to 2 na kabilang sa programa. Mas pinaigting na feeding program sa mga paaralan, katuwang Department of Health, Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development.
Sa panig ng lokal na pamahalaan, hinimok ng Pangulo ang mga alkalde at gobernador na tiyakin ang sapat na pondo para sa mga programang pangkalusugan at nutrisyon sa kanilang annual investment plan. Sa panig ng lokal na pamahalaan, hinimok ng Pangulo ang mga alkalde at gobernador na tiyakin ang sapat na pondo para sa mga programang pangkalusugan at nutrisyon sa kanilang annual investment plan. I have directed the DILG to ensure that healthcare and nutrition are included as a priority indicator in our seal of good local governance. We're looking again at the criteria that is being examined when granting the seal of local government, and I insisted that healthcare be part of that. Healthcare in terms of nutrition, healthcare in terms of vaccination, in terms of access to health services. These are the things that are very, very important. Muling ipinaalala ng Pangulo na ang kalusugan ng mamamayan ay hindi lamang nakasalalay sa tamang pagkain, kundi pati na rin sa malinis sa kapaligiran, maayos sa komunidad at disiplinadong pamumuhay. Nasa 800 estudyante sa isang paaralan sa Pasig City na benepisyohan ng Batang Busog Malusog program ngayong araw. Ang naturang programa bahagi ng hakbang ng pamahalaan para malabanan ang malnutrisyon. Umarangkada ngayong araw ang Batang Busog Malusog o BBM program ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation sa Pasig City. Layon ng programa na labanan ng malnutrisyon sa mga pampublikong paaralan at may parating sa publiko ang mga magagandang balita at impormasyon patungkol sa mga programang ipinapatupad ng pamahalaan. Aabot sa 800 mga mag-aaral ng Oranbo Elementary School ang nabiyayaan ng mga masusustansyang pagkain tulad ng oatmeal, milk powder, Nutriban, taho, saging, nilagang itlog at tubig. Mayroon ring booklet na natanggap ang mga bata mula naman sa kanilang private partner. Sumama rin sa naturang aktibidad ang PhilHealth para naman sa mga nais magpamiyembro o di kaya ay makakuha ng kanilang PhilHealth ID. Ayon kay Secretary Larry Gadon, marami na ang natulungan ng mga bata at marami na ring mga organisasyon ang nais lumahok sa BBM program ng OPAPA. Ang isa sa mga dahilan din kaya namin pinangunahan itong BBM Batang Malusog ay upang magsilbing inspirasyon sa iba nating kababayan na may mga kakayahan, mga civic organizations na i-adapt nila or gayahin nila itong programang ginagawa namin. Hindi rin pera yung aming mga hinihingi sa kanila. Ito ay mga items, pangapagkain, gatas, tubig, na yung mga nutritious items ang kanilang binibigay. Marami pang lugar sa bansa ang bibisitahin ng OPAPA sa mga susunod na buwan. Para naman sa civic organization na Fraternal Order of Eagles na isa sa mga katuwang ng OPAPA, ang pagtugon sa problema ng malnutrisyon ang isa sa kanilang mga advokasya. Po ang dahilan ng ating poverty sa bansang Pilipinas. Ito po ay dahil sa malnutrisyon at ang edukasyon. Kaya ang Agila, ito po yung aming napili na advokasya o itong aming flagship project para matulungan natin ang ating bansang Pilipinas at lahat ng mga Pilipino na mga kababayan natin. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Oranbo Elementary School na sila ang unang binisita ng OPAPA ngayong taon. We are so happy na kami ang napili ngayon at nababalitaan kasi namin na kami ang kauna-unahan na beneficiary for this year. At ito naman syempre ng mga bata. Ang Batang Busog Malusog ay isa rin sa mga priority projects ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mag-hire ang Department of Education o DepEd ng higit 7,000 na mga administrative support staff sa ilalim ng contract of service para sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa. Layon po nitong mabawasan ang non-teaching task ng mga guro at tutukan na lamang nila ang pagtuturo sa mga mag-aaral. Kabilang sa mabawasan na gawain ng mga guro ay ang mga paperworks at pang-administrative tasks. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, may nakalaang pondo para sa sahod ng mga kukuning personnel. Ang sahod naman ay nakabatay sa regional minimum wage at mayroong 12.5% na premium. Tutulong ang Department of Agriculture sa pamamagitan ng Food Terminal Incorporated sa mga lokal na pamahalaan na nais bumili ng bigas sa National Food Authority ngunit kulang sa pondo. Ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpahayag ang DA ng kahandaan na pautangin muna ang mga ito. Ang gawin lamang umano ay makipag-ugnayan sa FTI para dito. Una nang iniulat ng DA na nasa 70 LGUs ang nagpahayag ng pagnanais
na bumili ng NFA rice sa ilalim ng National Food Emergency Security para maibenta ang murang bigas sa kanilang nasasakupan. Ngunit sa ngayon ay ilang LGUs pa lang ang nakakagawa umano nito dahil sa problema sa pondo at proseso. Nagkaroon po kami ng meeting with Secretary Laurel ng Department of Agriculture na ipahiwati ko sa kanya yung sentimiento ng ibang mga local government units na hindi nila kayang bumili ng bigas ng NFA na bulto-bulto. So tinanong ko yun, paano yung mga LGUs na walang pondo na bumili ng NFA para sa kanilang mga kababayan, sa kanilang constituents? Ang sabi sa atin ni DA Secretary Laurel, pwede kumuha ng bigas, utang, kausapin ang FTI, at may 30 days yata po na iaalaw para kung may nagbayad na po sa kanila, nabenta na po yung mga bigas para sa mga constituents, then pwede sila magbayad after. So yun po yung good news, hindi po kailangan na maglabas ng cash ang LGUs na hindi po kakayanin na bumili agad ng NFA rice. So makipag-ugnayan lang po sa FTI at sila po ay mabibigyan po. Sa harap ng pagbubukas ng mas maraming oportunidad sa mga Pilipino, dadalhin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Bicol Region ang trabaho sa Bagong Pilipinas Job Fair. Dito ay tutulungan ang ating mga kababayang graduate sa 4Ps na makahanap ng pagkakakitaan para mas masuportahan ang kanilang pamilya. Nakatakdang ilunsad ngayong araw dito sa Pili, Camarines Sur ang trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Pangungunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang aktibidad. Hatid dito'y iba't ibang oportunidad at trabaho para sa marami nating kababayan, lalo na sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Mayroon ding mga serbisyong medikal na libreng ma-avail ng mga Bicolano. Ayon kay Camarines Sur 2nd District Representative El Rey Villafuerte, ngayon pa lang nasasabik na ang kanilang mga residente sa mga ilulunsad na programa ng administrasyon. Magkakaroon ng trabaho fair na 33 companies po ay naghahanap ng mga immediate hire na sa kanilang kumpanya, sponsored by DOLE in the province of Camarines Sur. I think less than 1,000 ang i-hire ngayon, automatic. Tapos pangalawa, may pangkalusugan fair, a program of the Department of Health in partnership with the province of Camarines Sur. Maraming specialty na doktor, maraming magagamot ngayon. Then of course, yung calamity assistance, alam niyo naman, tinamaan kami ng bagyo last October. Hindi pa kami fully nakaka-recover. Sa ngayon, hindi pa rin lubusang nakakabangon ang CAMSUR mula sa matinding kalamidad noong Oktubre at inaasang maghahatid din ng dagdag calamity assistance ang presidente sa lalawigan. Malaking bagay para sa CAMSUR pagbisita ng Pangulo dahil grabing tulong ayuda sa makakarating sa aming probinsya. Uunlad pa yung pagbibigay ng mga suporta sa mga magsasakang Pilipino. Malaki po ang kita at mahalaga po ito para sa aming mga kababayan po. Ang RTS2 po, ang ibig sabihin po niya ay Rice Processing System. Ito ay nagke-cater ng 70,000 farmers dito sa Isabela, 36 municipalities at 66,000 hectares po ang kine-cater nito. Napakahalaga po nito. Mahalaga po sa amin ito kasi malaki pong tulong para sa aming mga magsasaka. Malaking tulong sa aming mga farmers ito. Tapos pang dagdag sa pambayad namin sa inputs ng mga ginamit namin sa pagsasaka. Nagpapasalamat kami sa Pangulo sa pagbigay niya ng mga pondo na para magamit dito sa rice processing na ito. Patuloy po na pagbibigay ng mga suporta sa mga magsasakang Pilipino. Maraming salamat po, President. Nagpapasalamat po kami sa minamahal naming Pangulo ng Pilipinas. Kami po ay nagpapasalamat sa ating Pangulo dahil sa patuloy na pagsuporta sa ganitong adhikain ng Department of Agriculture. O, di ba? Ang dami pong sumuporta kay PBBM ng mga magsasaka makakabayan. Minahal po ng mga magsasaka si PBBM. Kasi nga, sa panahon po ng ni PBBM makakabayan, sa Marcos admin, talagang unti-unti itong gumagaan ang buhay ng mga magsasaka makakabayan. Naramdaman ho nila yan. Kasi nga, full support ngayon ang programa ng gobyerno natin sa mga magsasaka makakabayan, which is, hindi yan nagawa ng previous admin.
kay Digong. Nagkalit-silitsi kasi ang buhay ng mga magsasaka makabayan sa panahon po ni Digong makabayan. Nagkautang-utang sila. Bilyones po ang utang na makabayan. Buti na lang naupo po ang isang Marcos at nabura ang kanilang mga utang makabayan. So ngayon, tingnan nyo na gumaganda na unti-unti ang programa ng agriculture para dito sa mga magsasaka makabayan. So good job talaga, no? Good job sa Marcos admin and good job kay PBM. Okay. So anyways, shoutout natin. Nandyan po si Shirley Riquero or Shirley Roquero Risman, Urbano Costuna Rivera. Nandyan rin po si Felicitas Manibog, J. Tiberio Pilayo. Kasama rin po natin si Gorgunya Angala, Rica Noses, Osborne Gislaning, Tonpel Pau, Jeremiah Sigurero. Nandiyan rin po si Alicia Lee, Agida Cunanan, Jeco Jerry Cabreros, Palpi JBR, hi to Lorna Jane, Nel Torres, Frank L. Esquilon, Abraham Yaneth. Nandiyan rin po si Ana Holwa, Boboy Elmido Costin Sadugyo, Lorna O. Villanueva. I-shoutout natin si Jenky Arellano, Apple Nash, Tiki Reyes, Evelyn Garcia, Melagros Vanes. Nandiyan rin po si Leticia Dizon, Rigos Maranan Ofelia, Nida Ichaka, Sonia Hasigawa, Melanie Rebostes Indiado. Nandiyan po si Hilda Baldomino Pita, Sandy Young Ed Donggi S, and hi to Annabel Hoson. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Diyos ko, inilalagay ko sa iyong mga kamay ang buhay ng aking buong pamilya. Nakikiusap ako na protektahan mo kami at gabayan sa bawat hakbang at desisyon. At huwag nawa kaming bumagsak o madapa. Bigyan mo kami ng lakas at tapang na sumulong sa kabila ng bagyo. Diyos ko, naway sumikat ang liwanag ng iyong mga pagpapala sa aming buhay. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita. Sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat. Bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa,
puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap